Unahin na po natin. Simulan na natin ang talakayan. Unahin po natin makausap si Attorney Maria Cristina Conti, International Criminal Court Assistant to Counsel, Secretary General po ng National Union of People's Lawyer NCR. Kaugnay pa rin po dito sa Quad Committee Progress Report. Tingnan po natin ang reaksyon si Attorney. Attorney, magandang umaga. Robert Mano po sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro. Yes, good morning, Robert. Opo. Attorney, ang unang tanong ang sabi ng Quadcom, yung progress report nila ay never nilang ipapasa sa ICC. Gaano ka-crucial ito or may effect ba ito doon sa mga kaso naman na pending with ICC? Ang sabi ko nga, technically walang epekto ang Quad Committee investigations dun sa investigation ng ICC kasi may kanya-kanya yan. Ang ICC patuloy ang investigasyon pero nabanggit din namin dahil merong mga umupo doon na witnesses, edi napakinggan niya yon. Nalaman niya kung anong bagong ebidensya and that information can be used in its own investigation. Kaya kung report ng Quadcom o kaya updates from the Quadcom, baka hindi talaga sa kanila yung intended market. Kumbaga, hindi naman sila yung audience ng Quadcom. May sariling larga sa Pilipinas, may ibang larga yung ICC. Kaya nga, siguro 2 weeks ago to yung nagbukas sila ng Witness Appeals website kung saan pwedeng doon magsumite ng information yung mga witnesses o kaya gustong mag-volunteer na witness dito sa ICC investigation. Magkahiwalay naman talaga sila. Pero, just the same, kahit magkaiwalay sila, Attorney Conti, gaano naman ka-importante or ka-crucial yung mga nadiskubre doon sa Quadcom Progress Report? Sa part po ninyo, ano naman yung gagawin ninyo to strengthen the case na meron after that hearing ng Quadcom? Tama ka dyan, oo nga, na yung information, yun yung importante kung anong nasabi. At sa Quadcom lumabas, formally, officially, yung patungkol doon sa una, reward system. Na ganito pala yung sistema ng paggawa niyan. Pangalawa, yung DDS, style killings, o yung kung anong kalakaran sa DDS, matagal na nating alam yan pero kung paano siya nag-transition na maging national, na meron palang mga Davao Boys na, kumbaga, dinistribute, ni-reassign sa iba't ibang bahagi ng bansa at doon nila, kumbaga, inulit yung template. Pangatlo na mukhang walang written document na itong gagawin mo sa DDS. Talagang ipapadaan yan doon sa mga death squad members na ang hawak lang natin ay yung Command Memorandum Circular na pinirmahan ni Bato de la Rosa patungkol sa Oplan Tokhang. Hawak natin yan. Yan ang ating proteksyon. At dito din natin ulit-ulit naman na narinig na ang style pala palalabanin mo para yung police kapag nakapatay sasabihin self-defense. And ultimo, bumalik na ulit yung pag-amin ni Presidente Duterte. Nung una kasi, importante yun, habang nagaganap yung patayan, nag-uudyok siya. Napatayin nyo yan, ganitong gawin nyo. Pero yung ngayon, the confirmation that he is most responsible, yan ang mga importante para sa ICC sa palagay ko. At kayo po mismo, Attorney, doon sa mga narinig natin, sa mga development with the Quadcom hearing, may mga revelation ba doon na hindi ninyo naisama doon sa complaint with ICC? At ano yung plano nyo ngayon na kung gusto ninyong i-consider at maisama, paano yung move na gagawin po ninyo for that? Ako, kung sa bahagi namin, hindi namin nabuo na meron palang drug syndicate, yung kay Michael Yang, na pinoprotektahan kaya may Tokhang. Na posible pala talagang protector, cuddler, itong mga Duterte, kaya may ganitong klase ng sistema. Pumapasok din yung Pogo na may mga illegal na ginagawa itong administration at pinoprotektahan. Kaya may ganitong pansilo ba? 'Di ba? Parang malilito ka kung ano ba talaga yung priority para hindi mo na mapansin yung mga illegalidad. Yun pwede namang taken into context kasi context lang naman siya dun sa patayan. Sa ICC ang importante kasi sa kanila ang focus patayan regardless of the cause. Basta inutos. Ngayon, ang paraan dyan, dahil
nakakapagsumite naman kami sa ICC, ay talagang mas mahigpit na makipag-ugnayan. Pinag-aaralan pa namin kung kailangan namin na mag-submit ng mga additional documents. Pero sa pakikipag-ugnayan namin, sapat na so far yung meron kami. Hinihintay na nga lang yung kumbaga pagbubukas ng trial para formal at opisyal na yung pagpasok, yung parang entry of appearance ng mga abogado, tapos yung pag-participate ng mga biktima. Kasi importante yon na malinaw kung ano ba yung iniimbestigahan, ano na bang scope nitong magiging trial. Attorney Conti, bigyan nga po natin ng idea yung ating mga kababayan ngayon doon sa status ng mga cases po na nasa ICC. Nasa anong level na po ngayon at ano yung next na inaasahan natin doon sa complaint po ninyo na i-final with ICC? Ang susunod talaga dyan, issuance ng warrant of arrest o kaya ng summons na hindi pa natin naririnig formally. Pero sa ngayon, nasa investigation stage po tayo. So parang ito yung pag-iimbestiga ng pulis. Dalawa ang tanong sa preliminary investigation sa Pilipinas. Una, may krimen bang naganap? Pangalawa, sino ang pinaka-responsable? Sa una, may krimen bang naganap? Nasabi na yan ng ICC. And incidentally, kasasabi lang ng Quadcom. Sabi nila, we recommend crimes against humanity be filed. Yung pangalawa, who is most responsible? Yung ICC, wala pang formal na tinutukoy. Pero medyo malalaman mo dun sa mga kung sinong binabanggit na pangalan. Rodrigo Duterte, Bato de la Rosa, Oscar Albayalde, at mga iba pa. Yung pa yung hindi nila na-announce. Excuse me. Sa bahagi ng ICC, wala pang announcement kung sino yung quote-unquote most responsible. Pero makukutuban mo na Tapos itong Quadcom, yun yung nilabas na nila. Pagka-announce itong most responsible, mag-i-issue ng warrant of arrest itong ICC. Meaning, ito na yung patungtong sa trial. Kaya sa trial, may tinatawag na parang arraignment. Saan ka ng sakdal. Sa ICC, medyo step by step. Una, kikilalanin ba ikaw ba tong taong to? Confirmation ng identity, confirmation of charges, tapos tuloy na ng trial. Ang tawag sa atin ngayon, hindi pa case. Situation. Yan. Situation. Attorney, with this development, kumusta naman yung mga kapamilya ng ating mga na biktima na sinasabi ng EJK na nag-file dyan with ICC? Hopeful pa rin ba sila or medyo nadadrag na sila at nababagalan sa development nitong kaso? At ano yung mga plano pa nila? Hopeful pa rin. Ako, 8 years na sila, parang ngayon pa sila bibitaw. Pero sabi nga namin, binalikan namin, nag-Christmas party, year-end party, to Rise Up for Life and for Rights. Binalikan namin, kailan ba tayo nagsimula? At ano ang pinagsimula natin? Na committed tayo sa isa't isa for decades. Kasi alam natin na hindi lang ito hindi lang naman ICC yung kaso namin Meron kaming, in fact, even domestic cases. Bagaman, wala na kaming maisampay kasi hindi na namin kilala sinong pumatay. Vigilante killings na hindi pa rin nasusolve ng mga pulis and so forth. Sabi namin, ang pag ano naman ito, pagsimula, dekada ang aabutin. Kaya maghintay lang. Ang nakakatuwa, bit-bit nila yung mga anak sa Christmas party. Yung mga anak nila mismo o kaya anak nung namatay na anak nila, di apo. Itong mga anak, isipin mo pinag-uusapan, patayan, tokhang, nakikinig. Importante na naiintindihan nung susunod na henerasyon kung anong nangyari para una, walang kalimutan. At pangalawa, may magtutuloy kung sakaling talagang aabutin tayo ng dekada dito sa laban na to. Ayan. Attorney Conti, patuloy kami magmamonitor, patuloy kami makikipag-ugnayan sa inyo regarding sa development na yan ng inihain sa ICC ng ating mga kababayan po, ng ilan nating mga kababayan. For the meantime, maraming salamat sa inyong oras, Attorney, at Merry Christmas po. Salamat, Robert. Merry Christmas sa lahat.